Hindi malaman ni Armando pero iba na ang kutob niya. Dahil doon marahil kaya't nasumpungan niya ang sarili na sinusundan ng taksing pinana ng asawa. Di niya maintindihan kung bakit niya yun ginagawa. Siguro may gusto lang siyang patunayan. Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang di ang daan patungo sa bahay ng mga magulang ang daang tinalunton ngayon ng taxi na sinasakyan ni Melanie. Lihim siyang umusal ng panalangin na sana wag naman nang nagsisinungaling na naman ito sa kanya. Nawala sana siyang matuklasan na ikagagalit na naman niya sa asawa. Wala siyang ideya kung saan ang punta nito pero gusto niyang malaman at hindi rin niya alam kung bakit niya yun ginawa. Habang nagmamaneho, paulit-ulit siyang nagdarasal na sana hindi ito nagsisinungaling ngayon. Na sana'y wala itong gagawin na muli pag-aaway na naman nilang dalawa. Gusto na niya ng katahimikan. Gusto niyang maging normal ng pagsasama nila kagaya na sa isang ordinaryo mag-asawa. Naalarma siya nang huminto ang taxi sa isang bungalow type house sa Antipolo. Kaagad bumaba si Melanie at base sa mga kilos nito, parang kabisado nito ang lugar. Binuksan pa nito ang gate na bakal na hindi naman nakalock. Nagpark siya hindi kalayuan. Yun tama lang para hindi nito mahalata ang sasakyan niya. Nang ganap na tong wala sa paningin niya, sumunod siya rito hanggang sa loob ng pinasukang bahay. Pero sa malas nakita siya nito bago pa to makapasok sa main door. Takot ang nakita niya sa mata ng asawa ng mga sandaling iyon. Doon pa lang alam na niyang may plano tong di maganda kaya't naroon. Ang talong lang, sinong pinuntahan ito dito? Nanlumo siya kaagad. Naisip niya siguradong may matutuklasan na naman siyang ikasasakit ng kanyang damdamin. Na-disappoint na naman siya sa asawa dahil kababalik pa nga lang nito, nagsisinungaling na naman sa kanya. Mando? Bakas ang takot sa mukha nito. Nagyukuto ng ulo pero saglit lamang. Nang muli itong magangat ng tingin, kitang-kita niya ang guilt sa mga mata ni Melanie. What's this, Melanie? Akala ko ba sa parents mo ikaw pupunta? Kahit nang gigigil nagawa pa rin niyang magpakahinahon. Gustong uminit ng ulo niya pero alam niyang hindi yun na makakatulong kaya't sinantabi niya iyon. Baka kung ano na namang masasakit na salita ang mabitawan niya kaya umalis na naman ito. Mando kasi halatang hindi malaman ni Melanie kung paano magpapaliwanag. Tinitingnan siya nito pero kalaunan pabawiin din kaagad ang mga mata. Come on! Ang dami ng kasinungalingan sa pagitan nating dalawa. Gusto ko magsimula tayo ng panibagong buhay, Melanie. Pero bakit parang ang hirap-hirap gawin nun? Bakit parang napakahirap para sa'yong magpakatotoo sa akin? Ang daming lihim mong ginagawa na palaging nakasunod sa ating dalawa. Akala ko ba nagbago ka na? Sabi mo willing ka ring ayusin ang marriage natin, hindi ba? Pero paano natin yun magagawa kung palagi kang ganito? Punong-puno ka ng kasinungalingan, Melanie. Hindi siya aware pero puno ng hinanakit ang kanyang tinig. Gusto sana niya tong sigawan pero naisip niya, useless lamang iyon. Mapapagod lang siya. Mando, hindi mo naiintindihan. Pwes ipaintindi mo sa akin. Mahinahon niyang sabi. Hanggat maaari ay niyang pagtaasan pa ito ng boses. Sawang-sawa na siya na gawin pa yon. Habang kinakausap niya ito, noon lamang niya napansin, iba na naman ang hairstyle nito. Gusto na sana niya ang style ng buhok nito na hanggang gitna ng likod at may pagka-layer cut. Pero ang buhok nito ngayon sobrang iksi, boyish cut. Nawala tuloy ang femininity nito. Nakita niyang ilang beses muna itong napanunok. Tsaka siya tinitigan ng medyo matagal. Kinakabahan siya sa sasabihin nito pero kailangan niyang marinig kung ano man iyon. Yun lang ang paraan para matahimik siya. Mando, kaya ako narito sa tingin ko. Hawak ni Benedict ang kakambal ko? Automatikong nagsalubong ang kilay niya. What? Mariin niyang sabi. I had a twin sister, Mando, at siya nakasama mo sa paglipas ng mga buwan. Sabi nito na tila bombang sumabog sa kanyang harapan. Para siyang binagsakan ng langit sa nalaman. Hindi niya alam kung kanino magagalit, kung kay Melanie ba o sa kakambal nito na nagpapanggap na asawa niya sa nakalipas na mahigit isang buwan. Hindi rin niya maintindihan ang sarili dahil parang may panghihinayang siyang nadarama na hindi pala ito ang babaeng pinakasalan niya. Gulong-gulo siya at hindi malaman ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nakasama niya na higit sa isang buwan ay replika lamang ng kanyang asawa. Pero kahit kaunti hindi man lang ako nagduda. Mabigat ang mga hakbang na lumapit siya kay Melanie. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Siniguro niyang sa kanya ito nakatingin ng mga sandaling iyon. But you never told me you have a twin sister. Kahit kailan wala ka nabanggit tungkol doon. Galit niyang sita dito. Mando, I'm sorry.
Muli, tanging nasabi nito. Baka sa mukha niya ang takot, pero hindi niya magawang magpigil kahit pilit niyang sinasabi iyon sa sarili. Bakit ka ba nagsinungaling sa akin, Melanie? Nakasal tayo na wala ka man lang nabanggit na may kakambal ka? After all this mess, saka masasabihin ang tungkol sa kanya. Napatda ito. Ilang sandaling nagagilap ng sasabihin. Sa tingin niya, nag-iisip itong mabuti na isasagot sa kanya. Itinakwil na nga nila ako, Mando, hindi ba? Hindi nga sila pumayag na umuwi ako sa amin. Para sa kanila, burado na ako sa pamilya namin. Anito na naging dahilan ng pagtawa niya ng pagak. Itinakwil ka nila? O ikaw ang sadyang matigas ang puso dahil ayaw mo silang lapitan? Masyado kang mataas na pati mga magulang mo ay nagawa mong tiisin? Naalala niya ang sinabi ng mga magulang nito nung nasa bahay siya ng mga ito, na matagal na di umanong hindi nagpapakita si Melanie sa kanila kahit pa nga alam nitong may sakit na ang ina. Ayon sa mga ito ay ginawa na ng mga itong lahat para umuwi si Melanie, pero baliwala talaga. Mando, don't be too harsh on me. Hindi mo alam ang puno-tulo ng lahat. Hanggang sa mga sandaling iyon, sarili lang inaalala nito. Ibinabangon ng sarili habang ibinabaon naman ng iba. Nanlulumong nasuklay na lamang ni Armando ang mga daliri sa buhok. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya rito. Sa pagkakataong yon, sigurado na siyang ang tunay na Melanie na ang kaharap. Ibang-iba si Melanie na nakasama niya sa nagdaang isang buwan. Malayong malayo ang mga ito kahit ang paraan ng pagsasalita. Ang pagbabasihan. Ang hindi ko maintindihan kung paano siya napunta sa bahay, kung paano siya nakapasok sa buhay ko. Gulong-gulo siya ng mga oras na yon at aminado siya. Gusto pa niyang malinawan. I talked to her. I'm sorry, Mando. Ako ang naghatid sa kanya sa buhay mo. Inihatid ko siya sa mansyon. Patawarin mo ko, Mando. Nagtagis ang bagang niya sa narinig. Hindi niya talaga maintindihan kung anong mindset meron si Melanie. Sa halip na iniusan nito kung anong meron sila, ay pagpapanggap pa nitong kakambal para tumayong asawa niya. Hindi niya alam kung nababaliw na ba itong talaga para gawin ang mga kabaliwang iyon. Ganon? Tinakasan mo ang kasalanan mo tapos ngayon, babalik ka sa buhay ko na parang walang nangyari? Alam mo bang ang kakambal mo, ang nakatikim ng lahat ng galit ko na dapat sana ay para sa'yo? For God's sake, Melanie! Bakit hindi mo sinubukang ikaw mismong umayos kung ano man ang meron tayo? Bakit kailangan mo pang mandamay ng iba? Napahila mo siya sa mukha. Sa isip, bumalik sa kanya ang mga kagaspangang pinakita sa inakala niyang asawa. Lahat ng masasakit na salita at pambabulaw niya rito, naalala niya at hindi niya maintindihan, pero parang kinurot ang kanyang puso. Lalo pat ngayon nauunawaan niya na ang lahat na ang pinapakita nito sa kanya ay pawang katotohanan lang talaga. Patawarin mo ako, Mando. Naduwag ako na harapin ang kasalanan ko. Natakot din ako na naputulin mo ang sustento ko kapag hindi ako nagpakita. Kaya, shit, Melanie. Kaya ipinain mong walang kamuwang mong kapatid? Anong klaseng pag-iisip ang meron ka? Labas na ang litid sa leeg na sinabi niya. Kanina gusto niyang marinig ang paliwanag nito, pero ngayon unti-unti na siyang kinakain ng galit habang pinakikinggan niya ang lahat. Sandali nga, bakit ba ganyan ka kung makapagsalita? Don't tell me mahal mo si Meredith. Kaya ka nagagalit ng ganyan. Maya-maya ay matapang pa nitong sita sa kanya. So, Meredith pala ang pangalan niya. Hindi siya nakakibo. Sa halip, tinalikuran niya ito at tumanaw sa malayo. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. He felt empty. May kahong kagansyang nararamdaman. Ngayong nalaman niyang hindi si Melanie ang nakasama niya sa nagdaan na isang buwan. At natutuhan niyang mahalin. What happened between the two of you habang kasama siya? Tanong nito na may kasama pang hampas sa balikat niya. Hinarap niya ito pero walang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Why don't you answer me? For sure may nangyari sa inyo habang nasa mansyon siya. Muli ay isang matalim tingin ang isinagot niya rito. Ikaw nga ang tunay na Melanie, my wicked, immature, and selfish ex-wife. What do you mean, ex-wife? Hindi pa naman annulled ang kasal natin na. We're still married. Hindi pa. Hindi pa. Pero malapit na. Mariing sagot niya. Hindi ako papayag na ma-annul ang kasal natin. Muli narinig na naman niya ang mataas na pitch ng boses nito na matagal-tagal din niyang hindi narinig. Napailing siya sa sarili. Bakit nga ba hindi siya nagduda kay Meredith?
Samantalang mabait tong kausap, hindi kagaya ni Melanie na silagay na ay malakas ang bunganga. Bakit nga ba hindi ako nagduda na hindi ikaw ang nakasama ko for almost 1.5 month? Sarkastiko niyang sabi dito. Samantalang malayong ugali ninyo sa isa't isa ng kakambal mo. Kung sa bagay, marami nga akong pinagdakan sa kanya. She doesn't talk like you. She doesn't move like you and she's totally different from you. You beast! How dare you compare me to her? Mas lalo pang nagatungan ang galit ni Melanie. You witch! Ikaw may kasalanan sa lahat ng to. Tandaan mo, ikaw ang punot dulo ng lahat. Marahas siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit wala siyang nakapanggalit sa dibdib para kay Meredith. Kung may naramdaman man siya ng mga oras na yon para sa kakambal ng asawa, yon ay walang iba kundi panghihinayang. Kung para saan hindi pa niya masabi sa ngayon. Huwag mong sabihing in love ka sa babaeng yon. Pagtutungayaw nito. Ani mo to palengke ng walang breathing. Why don't you answer me for heaven's sake, Armando? Pinaghahampas siyang muli nito sa dibdib. Hinawakan niya ang dalawang braso nito para pigilan to, kaya't mas lalo nang itong nagwala. Will you shut up, Melanie? Bulyaw niya rito. How could he love this woman? Hindi to ganito noon. Bakit di mo ako sagutin ngayon? Na-in-love ka ba sa kanya, ha? Hindi siya makapaniwala na pagkatapos itong pagpanggapi ng kakambal, ito pa may ganang manumbat ngayon ng ganito? Na mas galit pa ito ngayon sa kanya. You want to know the truth? Nanghahamon ang tono niya. Natigagal ito. Pagkuway tiningala siya at nakipagsukatan ng tingin. Ani mo'y tigre itong sumisingasing. And what is the truth, Armando? Tanong nito sa mataas na tinig. Mas madaling mahalin ang kakambal mo. Mahina lamang ang pagkakabigkas na noon pero sinisiguro niyang may sapat din para naman makarating dito ang kanyang mensahe. Inaasahan niya na ang magiging reaksyon nito. Para itong tigre na na-provoke. Bigla siya ulit nitong pinagbabagyo sa dibdib. Sa pagkakataong yon mas malakas. I hate you. Hinayaan niyang ilabas lamang nito ang galit sa kanya. Pinagbabayo pa rin siya nito na may bigla siyang maalala. Pinigil niya ulit ang dalawang kamay nito. Ang sabi mo kaya ka narito, hawak ni Benedict si Meredith. Nasaan sila? Parang bigla itong natauhan. Nawala ang galit sa mukha nito at pumihit papunta sa pinto. Sumunod siya rito. Pero bago pa nito mapihit iyon, nakarinig na sila ng putok ng baril. Hindi niya maintindihan pero kumalabog ang kanyang puso sa isiping nasa peligro ang buhay ni Meredith. Nasa panganib ang buhay ng inaakala niyang asawa. Puno man ng galit ang kanyang puso, hindi naman kaya ng konsensya niya na basta na lamang itong hayaan doon. Maniwala ka sa akin, Benedict, hindi ako si Melanie. Umiiyak na pakiusap ni Melanie. Naikwento niya ng lahat dito ang tungkol sa mga nangyari sa pamilya nila na naging dahilan kung bakit hindi sila magkasama ni Melanie pero natili itong hindi naniniwala. Bagkos, nginingisihan lamang siya nito. Sarado ng isip nito at walang ibang pinaniniwalaan kundi ang pananaw na siya si Melanie. Wala na nga siyang masabi. Hindi niya na alam kung paano to paniniwalaan. Nang muling dumating sila sa lugar na iyon na hindi malinaw sa kanya kung saan, hindi na to umalis pa sa tabi niya. Para siyang kidnap victim na binabantayang mabuti para siguraduhin na hindi makakatakas. Yun nga lang hindi ransom ang gusto ni Benedict kung hindi ang kakambal niya na buong akala nito ay siya. Nasa loob sila ng iisang bedroom. Labas-masok ito roon. Kanina na lumabas si Benedict para kumuha ng alak ay sumilip siya sa bintana. Umaasang makakatakas siya mula sa mga kamay nito. Pero nawalan na siya ng pag-asang makatakas nang makita ang bahay na pinagdalhan nito sa kanya ay nakatayo sa itaas ng burol. Hindi man naharangan ng iyong grill, ang bintana ay imposible naman na makaraan siya roon. Hindi niya sigurado kung mabubuhay pa siya kung sakali na tatalon siya roon. Sa tingin niya ay planadong lahat to ni Benedict sa pag-aakala na siya si Melanie. Sa ngayon wala siya ibang paraan kundi ang mapaniwala niya ito na hindi talaga siya si Melanie. Hindi siya susuko hanggang sa maniwala ito sa kanya. Ayaw pa niyang mamatay pero mas ayaw naman niyang mapagsamantalahan siya nito. Wala ka namang alam sa background ni Melanie, hindi ba? Tanong niya rito, still trying to convince him na kakambal siya ni Melanie. Very identical lang kami. In fact, ang mga taong nakakakilala sa amin ay nahihirapang tukuyan kung sino si Melanie at sino ko. Please, maniwala ka naman.
Maling taong nakuha mo. Hindi na sumagot si Benedict. Nagsanin lamang to ng alak sa baso at tinungga iyon. Ang totoo niyan, matagal ko na rin hinahanap si Melanie, Benedict. Matagal ko na siyang tinatawagan, pero mula nang ihatid niya ako sa buhay ni Armando, hindi ko na siya na-contact. May kasunduan kami. Nang mahuli kayo ni Armando at tuluyan siyang sumama sa'yo, tinawagan ako ni Melanie. Nakiusap na baka pwedeng palitan ko siya sa buhay ng asawa niya dahil ayaw daw niyang maputol ang sustento niya. Pumayag ako kasi nangako siya na makikipag-ayos sa mommy at daddy namin. May sakit ang mommy namin at matagal na siyang gustong makita, kaya kinagat ko yung offer niya. Bakit di mo i-check? Tawagan mong cellphone niya. I am sure alam mo yon. Hindi ka ba nagtataka na hindi ko kilala ang boses mo na minsan tumawag ka sa mansyon? Yun ay dahil nun ko lang narinig ang boses mo, Benedict. Hindi talaga ako si Melanie. Naubusan na siya ng sasabihan pero mukhang wala talaga tong balak na maniwala sa kanya. Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Melanie. Sabi nito nang balingan siya. Hindi ko matatanggap na pati ikaw ay maiisahan ako. Malaki ng atraso sa akin ang asawa mo. Nakita niyang may kinuha ito. Lighter, isang maliit na plastic at aluminum foil. Nanlaki ang mga mata niya. Bagaman sa buong buhay niya hindi pa siya nakakasubok gumamit niyon, batid niyang paraphernalia ng shabu ang mga iyon, kagaya na napapanood niya madalas sa news. Gimbal siya at nagumpisang manginig. Nabalot siya na matinding takot, lalo pat matapos singhotin ni Benedict ang usok na nagmumula sa foil ay muli siyang binalingan. May aaminin ako sa'yo. Anito, habang hawak pa rin ang umuusok na foil. Alam mo ba na kaya kita sinilo ay dahil gusto kong makaganti kay Armando? Tama na tayong dalawang unang naging magnobyo, pero kami ni Armando ang magkatunggalin na noon pa man sa lahat ng bagay at gusto ko siyang gantihan. Nangunot ang noon niya. May sumungaw na interes sa dibdib niya sa sinabi nito. May alitan ba ito at si Armando? Simula pa noon. Magkikita kayo ni Armando noon pa? Bigla, nabuhay ang kuryosidad niya. Hindi niya pa ba nababanggit sa'yo? Ganting tanong nito. College days pa lang, kilala ko na siya. Mayabang Armando na yon porque mayaman at campus heartthrob. Paborito pa ng dean. Star player at student leader kasi siya. Naging cum laude pa. Napasikat siya hindi lang sa mga kapwa namin estudyante, kundi pati sa school administration. Ang galing niyang sumipsip. Puno ng hinanakit itong sabi. Nakatitig siya sa mukha nito kung kaya kitang-kita niya ang galit at bitterness doon. Mas lalo tuloy siyang natakot sa pwedeng gawin ito sa kanya. Halos maglitawan ang mga ugat nito sa ulo at sa leeg. Mukhang noon pa may malalim itong galit kay Armando. Yun kayang dahilan kung bakit nakipagrelasyon to kay Melanie kahit kasal na to kay Armando? Base sa salita nito, mukhang sinadya nitong sirain ang relasyon ng mag-asawa. Muli itong tumungga ng alak. Dala ng kabang nararamdaman na paranok siya. Mas lalo pa siyang nakaamoy ng panganib. Delikado kapag pinagsama ang alak at ang droga. Nawawala sa sarili ang sinumang tao na gumagamit noon ng sabay. Nagiging bayolente. Nagmimistula pang ang hayop kung minsan. Umilap ang mga mata niya. Kung hindi niya ito makikuhang pakiusapan para pakawalan siya, ay kailangan makaisip siya ng paraan para makatakas. Natatakot siya sa maaaring gawin ito sa kanya. Ilang ulit niya na akong tinalo. Sa basketball team ng university, ako ang star player bago pa siya nakapasok ng team. Siya rin ang naging Mr. University sa halip na ako. Gumamit ng politika eh. Kahit kay Naomi, yung unang babae na minahal ko ng todo, inagaw pa rin niya. Ako ang laging talo at naitsapwera. Parang batang nagilitan niya nang sama ng loob si Benedict. Namumungay na ang mga mata nito. Hindi niya alam kung dahil sa alak na inom nito o epekto ng tawas na yon. Inagawan ka ng girlfriend ni Armando? Tanong niya sa pagsisikap na kuhanin ng tiwala nito. Oo, at muli itong tumungga ng alak. Kung tutuusin, marami siyang inagaw sa akin, pero yon ang pinakamasakit. Ang tagal ko nang naniligaw kay Mean. Nagkaintindihan na nga kami kahit wala pang formal relationship. She went out with me, pero nag-iba ang lahat nang dumating si Armando sa campus. Nagbago si Mean at nalipat ang atensyon niya sa Armando Del Rio na yon. Kitang-kita niya ang sakit na rumihistro sa mga mata nito at sa hindi sinasadyang dahilan, biglay na pag-aralan niya ang anyo ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Gwapo din si Benedict. Sa unang tingin niya pa lamang, kahawig na ito ni Paolo Contis, lalo na't pareho ang mga ito ng hairstyle. Sa tingin niya ay matanda lamang to kay Armando ng 1 taon.
Matangkad at maganda ang katawan nito dahil ayon sa nabasa niya sa diary ni Melanie, may-ari to ng sikat na gym sa Quezon City. Nababasa niya sa mga sinasabi nito na malaki ang inggit nito kay Armando. Marahil dahil natabunan nito ni Armando sa lahat ng bagay. Kahit sa negosyo, nilampaso kami ni Armando na yan. Patuloy pa ni Benedict. Maganda ang takbo ng negosyo namin. In fact, we were the #1 freight courier company. Pero nang pasukin din ng pamilya niyang negosyong iyon, naglipatan lahat ng kliyente namin sa kanila. Nilampaso kami ng walang kalaban-laban. Pero ganoon naman talaga sa negosyo, hindi ba? Open competition. Hindi siguro nila intensyon ilampaso kayo pero natalo kayo dahil better services ang ino-offer nila. Gusto niya itong kumbinsihin na walang katwiran. Ang galit ito para kay Armando na ang lahat ay gawa-gawa lamang nito. Siyempre, ipagtatanggol mo ang asawa mo. Hindi mo kasi alam kung ano ang nararamdaman ko. Mahaba ang listahan ng atraso niya sa akin. Sa lahat na lang ng bagay, gusto niyang patunayan sa akin na mas magaling siya kaysa sa akin. Sa pagkakataong yon, tumalim na ang mga mata nito. Magaling nga siguro siya. 2 beses ko nang pinapatayan eh. Pero nakita mo naman at buhay pa rin. Matinik talaga. Nayanig siya sa narinig. Ang ibig sabihin ito pala, ang nasa likod ng 2 beses na tangkang pag-ambush sa kanila. Ganon pa pala kalalim ang puot nito kay Armando. Nahanda na itong maging kriminal sa ngalan ng paghihiganti nito. Hindi siya makapaniwala. Ikaw may pakana ng pag-ambush sa amin? Hindi yan natiis na hindi itanong dito. Pakiramdam niya, nanginginig na ang kanyang boses. Hindi ba't suspect niyo ay kalaban sa politika? Pero may motibo ka rin pala, Benedict. Galit niyang tugon. Isang matunog at makahulugang halakak ang naging tugon nito. Nakakaalarma ng klase ng halakak nito. Parang unti-unti nilalamon ng alak at sabu ang katinoan nito at anumang oras mawawala na to sa sarili. Na makuha kita kahit papaano. Alam kong nakaganti na ako sa kanya. Kaya nga naglagay ako ng hidden video cam para makunan ng mga pinagagawa natin sa kanya. Na-shock siya. Ngayon, naunawaan niya na ang labis na pot ni Armando para sa kakambal niya. Napanood man ito o hindi ang video ng dalawa, naiintindihan na niya kung bakit hiniwalay nito si Melanie. Naiintindihan niya na kung bakit ayaw nitong bigyan ng pagkakataon ang asawa nung una. At kung may mangyari man sa kanila, malamang nadala lamang iyon na biological needs nito. Bilang lalaki, pero naging mabait siya sa akin pagkatapos ng may mangyayari sa amin. Dahil sinusuklian lang niya ang kabutihang palad na pinapakita mo o dahil nakakita siya na magpaprovide sa kanya sa kama. Tila sagot na isang bahagi ng isang utak. Masakit, pero may posibilidad na totoo yon. Nahinto lang siya sa malalim na pag-iisip nang hawakan siya ni Benedict sa kamay. Noon lang niya namalayang nakalapit na pala to sa kanya. Gusto niyang kilabutan dahil sa nangingislap sa pagnanasa ang mga mata nito habang nakaluhod sa harapan niya. Agad niyang binawi ang kamay at lumayo rito. Kanina, ang sabi mo. Ginamit mo lang ako para pagsilosin ng asawa mo at para subukan kung mahal ka pa niya. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ako magalit. Ipapakita ko sa iyo na hindi ako ganon kadaling ululin. Nanlaki ang mata niya nang daluhungin siya nito ng halik. Nalanghap niya ang pinaghalong amoy ng droga at alak sa kabuuan nito. Gusto niya itong duraan dahil diring-diri siya ng mga sandaling iyon. Nagtangka siyang manulak at manipa pero pinilit siyang yakapin ito. Pwersahan siya nitong inihiga sa sahig habang patuloy siya sa panlalaban. Nagsisigaw siya kahit hindi niya alam kung may saysay pa ba iyon. Baka sakaling may nakarinig sa kanya at hindi matuloy ang masamang balak nito. Ano ang mangyayari kay Meredith? Gayong hawak pa rin siya ni Benedict. Mailigtas kaya siya ni Armando? Ano ang gagawin ni Armando ngayong alam na niya ang katotohanan sa ginawang pagpapanggap ni Meredith? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.